Hot seat ngayon ang Yokohama B Course para sa playoffs ng Japan B-League matapos ang 5 games losing streak. Ito na ang pinakamahabang losing streak ng kupunan sa mahabang panahon. Mula sa pagiging aspiring team na inaakala ng mga fans na magdomina ngayong season ay nag-struggle sa kanilang mga laban. Napakaganda ng momentum ng Yokohama noong pagpasok ni Kai sa team. Pero makalipas ang ilang linggo ay tila ba nag-iba ang ihip ng hangin. Lumagapak ngayon ang standing ng Yokohama kahit nga nakalaban nila ang kulilat sa standing ay natalo pa rin sila. Nagsimula ang problema ng Yokohama noong nakalaban nila ang Ibaraki Robots. Simula noon ay minalas na ang kupunan. Masyado kasing manipis ang depensa ng Yokohama tuwing mawawala si Kai sa ilalim. Tapos inconsistent pa ang stats ng ibang import kaya malas na malas talaga. Well, hindi pa nga nagtapos ang season ng Japan ay marami ng mga B-League teams ang nagpakita ng interest kay Kabayan. Particular na nga etong FE Nagoya. Samantala marami nga ang mga nagsasabi na mas tumaas umano ang tsansa ni Kai Sotto na makapasok sa NBA. Matapos ang mga magagandang stats nito sa Japan B-League ay kumpiyansa ang mga Pinoy fans na may NBA teams ang kukuha umano kay Kai Sotto. Well, kung tatanungin mga idol ay 50-50 pa rin na makapasok si Kai sa NBA. Though maganda ang ipinakita ni Kai sa Japan B-League ay hindi pa rin ito naging sapat upang makalusot si Kai para sa NBA. Una ay wala pang mga NBA players ang nakapasok sa NBA na nanggaling mismo sa Japan. Even ang mga import na mga former NBA players ay hindi nakabalik sa NBA. Si Rui Hachimura ay galing sa NCAA sa Amerika. Si Yuta Watanabe galing sa NBA G League, habang si Yuta Tabose naman ay galing sa NBA Development League. Ang chance lang ni Kai na makapasok sa NBA ay ang NBA Summer League. Kung maganda ang kanyang resulta sa NBA Summer League ay posible pa nga. Kung sa NBL, Europe or G League lumabas ang magandang performance ni Kai Sotto, ay posible pang hindi na ito dadaan sa NBA Summer League, ano? Tulad ni Xavier Cooks, maganda ang pinakita sa Sydney Kings at nakakuha nga agad ng kontrata sa Wizards. So sana kaya magdumuna ni Kai Sotto sa NBA Summer League or even sa Olympic qualifying tournament. Kayo mga idol, may chance nga ba makapasok sa NBA si Kai? Pag-usapan natin yan sa ating comment section.